Walang hiya. Habang pinagsisilbihan ko si Ricardo ng buong pagmamahal, lihim na pala niyang isinasangla ang aming tahanan para sa kanyang batang kabit. Akala niya'y mananatili akong bulag at bingi sa kanyang mga kalapastanganan. Ricardo, ang bawat piraso ng pagkatao ko na dinurog mo ay magiging sandata sa iyong pagbagsak. Handa ka na bang mawala ng lahat? Magsisimula na ang tunay na paghuhusga. Sino nga ba ang huling tatawa sa larong ito? Hayaan mo na siya, Carla. Pirma lang naman ang kailangan ko sa kanya. Pagkatapos ma-approve ang loan at makuha ko ang pondo para sa bago nating investment, itatapon ko na rin ang tuyot na babaeng yan. Konting tiis na lang, babe. Magiging atin na rin ang mansyong ito. Ang boses ni Ricardo ay dinala ng hanging galing sa loob ng kabilang silid. Tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Maribel. Nakatayo siya sa labas ng pinto, hawak ang isang tray ng mainit pang kape at ang paboritong kakanin ng asawa. Ngunit sa bawat salitang binitawan ni Ricardo, tila nawawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang tasang porselana na maingat niyang inaalagaan ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng tray. Lumilikha ng bahagyang pag-alog na nagpapakita ng kaguluhan sa kanyang kalooban. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang maharot na tawa ng isang babae. Si Carla, ang batang asistenteng itinuring ni Maribel na parang sariling kapatid. Ang bawat hagik-hik nito ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Habang ang dalawa ay nagpaplanong nakawin ang kanyang kinabukasan, si Maribel ay naroon. Ang mga kamay ay marumi pa dahil sa maghapong paglilinis sa koleksyon ng mga antigong barya ni Ricardo. Ginawa niya iyon dahil alam niyang iyon ang hilig ng asawa, kahit na ang totoo ay masakit na ang kanyang likod at nanlalabo na ang kanyang mga mata sa pagtititig sa maliliit na detalye ng mga lumang metal. Hindi nakasigaw si Maribel. Walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang pakiramdam niya ay tila siya ay nalulunod sa gitna ng isang tuyong disyerto. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng tiwala at debosyon, ay unti-unting nagkakalas-kalas, na parang isang marupok na antigong kagamitan na nahulog sa matigas na semento. Ramdam niya ang lamig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang mga kalamnan, mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang talampakan. Ang mundong binuo niya sa loob ng 15 taon, ang mundong puno ng sakripisyo at pagtitiis, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Walang tunog, walang ingay. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na nawawala ng hugis. Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang anyo sa refleksyon ng salamin sa dingding. Ang kanyang buhok na hindi na gaanong naaalagaan dahil mas inuuna niya ang kapakanan ni Ricardo, ang kanyang simpleng duster na malayo sa marangyang pananamit ni Carla. Siya ang asawang nagbigay ng lahat, ngunit siya rin pala ang asawang itatapon na lamang kapag nakuha na ang huling patak ng pakinabang sa kanya. Hon, ikaw ba iyan? Ang boses ni Ricardo ay narinig niyang lumalapit sa pinto. Biglang bumukas ito at lumitaw ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nakasuot ito ng kanyang mamahaling seda na robe. Bakas sa mukha ang pagkukunwaring lambing na dati ay nagpapalambot sa puso ni Maribel. "Ah, Ricardo, nandito na ang kape mo," sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, parang isang dagat na payapa bago ang pagdating ng pinakamalakas na daluyong. Pilit niyang pinigil ang panginginig ng kanyang mga labi habang nakatingin sa mga mata ng asawa, mga matang puno ng kasinungalingan. "Salamat, Hon. Ang bait mo talaga, kaya mahal na mahal kita," sabi ni Ricardo habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay tila ngayon ay isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Hindi umimik si Maribel. Nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan ng lalaking kasama niya sa iisang bubong,
Ngunit isang estranghero na pala ang pagkatao. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng katotohanan ito bago ako tuluyang mawasak? O bago ko matutunang buuin muli ang aking sarili gamit ang mga pirasong yung dinurog? Tinalikuran niya si Ricardo at dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panata na simula sa gabing ito. Ang Maribel, na kilala nilang uto-uto at mapagbigay, ay dahan-dahan na ring mamamatay kasabay ng kanyang mga pangarap. Wala ka na talagang silbi sa pamamahay na ito, Maribel. 10 taon na kayong kasal ni Ricardo, pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong anak na tagapagmana ng aming pangalan. Puro ka lang gastos at dagdag sa intindihin namin. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Nakatayo ang matanda sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang pinapanood si Maribel na nag-aayos ng almusal. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, maingat niyang inilapag ang isang mangkok ng mainit na tsampurado sa harap ng kanyang biyenan, ang paboritong pagkain nito na 3 oras niyang pinakuluan para makuha ang tamang lapot at tamis. Ang usok na nanggagaling sa pagkain ay dumaan sa harap ng mukha ni Maribel, tila pansamantalang tabing na nagkukubli sa pait na namumuo sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Mama. Pinagsisikapan ko naman po ang lahat para sa pamilyang ito. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagkuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang mga kuko ay nabaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Isang malupit na kabalintunaan ang kanyang kinakaharap. Ang pamilyang kanyang pinaglilingkuran ng buong puso ay siya ring pamilyang nagpaplano kung paano siya tuluyang itatapon sa kalsada. Pumasok si Ricardo sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit na binili ni Maribel noong nakaraang buwan bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Maribel. Isang kilos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagpapasinghap sa kanya ng amoy ng pagtataksil. Hon, may mga dokumento akong kailangang papirmahan sa iyo mamaya. Tungkol lang ito sa bagong expansion ng business natin. Alam mo naman, para sa atin din ito. Para sa future natin. Ang boses ni Ricardo ay puno ng tamis, ngunit para kay Maribel, ito ay tila isang huni ng ahas na naghahanda ng tumuklaw. Tumango lamang si Maribel, hindi kayang tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Matapos ang almusal, nagkunwari siya nang pupunta sa palengke, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang opisina ng isang matandang kaibigan at batikang abogado, si Mateo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Mateo ay nagbigay kay Maribel ng pagkakataong huminga. Habang inilalatag niya ang mga hinala at ang mga dokumentong nakuha niya ng palihim sa computer ni Ricardo, naramdaman niya ang titig ng abogado, puno ng pag-aalala at lungkot. Maribel, hindi lang ito simpleng utang. Pinapalabas ni Ricardo na ikaw ang pangunahing garantor ng lahat ng kanyang mga loans. Kung bumagsak ang negosyong pinaplano niya, ikaw ang hahabulin ng mga bangko. At ang bahay na ito, na ipinamana sa iyo ng mga magulang mo, ang unang kukunin. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan ni Maribel. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ang hangin ay tila nawalan ng puwang sa kanyang mga baga. Ang bahay na yon, ang tanging alaala niya sa kanyang namayapang ama at ina, ay ginagamit na pain ng lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nang lumabas si Maribel sa opisina ni Mateo, ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang nagdidilim na mundo. Naglakad siya patungo sa isang malapit na shopping mall para magpalamig
At doon niya nakita ang isang eksenang tuluyang nagpaguho sa kanyang huling pag-asa. Sa tapat ng isang mamahaling jewelry store, nakatayo si Carla. Nakasuot ang babae ng isang maikling pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Ngunit hindi ang damit ang kumuha ng atensyon ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa leeg ni Carla. Doon nakasabit ang isang antigong kwintas na may pendant na hugis luha. Ang kwintas na yon ay ang pinakamahalagang kayamanan ni Maribel, ang pamanang hiyas ng kanyang ina na itinago niya sa loob ng isang lihim na vault sa kanilang kwarto. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa panglalait ng kanyang biyenan, at ang kanyang bulag na pag-ibig kay Ricardo ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pambabastos. Ang huling piraso ng kanyang dangal ay tila tinapakan sa harap ng maraming tao habang pinagmamasdan ng kanyang pamanang hiyas na suot ng kabit ng kanyang asawa. Paano ko pa magagawang ngumiti sa harap ng mga taong ito? Gayong ang bawat mahalagang bagay sa buhay ko ay isa-isa na nilang kinukuha. At hanggang kailan ko kayang itago ang apoy ng paghihiganti na ngayon ay nagsisimula ng magliyab sa aking kaluluwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Ricardo. Hona, nasaan ka? Gusto ko lang sabihing pipirmahan ko na ang mga dokumentong sinasabi mo. Pag-usapan natin yan pag-uwi mo. Ang boses ni Maribel ay kalmado. Tila walang anumang bagyong nagaganap sa kanyang loob. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Carla na tila hinahatulan na ang bawat isa sa kanila sa kanyang isipan. Ang matris mo ay parang lupang tinubuan ng mga tinik. Walang halaga, walang bunga. Sayang lang ang bawat sentimong ginagastos ni Ricardo para pakainin at bihisan ka kung hindi mo naman siya mabibigyan ng tagapagmana. Ang boses ni Doña Aurora ay pumailan lang sa loob ng malawak na sala. Tila isang lason na dahan-dahang humahalo sa bango ng mamahaling pabango sa silid. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara, habang si Maribel ay nakaluhod sa kanyang harapan, matiyagang minamasahe ang kanyang mga paa gamit ang mainit na langis. Ang amoy ng menthol at eucalyptus ay humahalo sa pawis ni Maribel, ngunit mas nangingibabaw ang anghang ng mga salitang ibinabato sa kanya. Maingat ang bawat galaw ng mga kamay ni Maribel. Pinipilit niyang huwag manginig, kahit na ang bawat pangungusap ng kanyang biyenan ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang likuran. Pasensya na po, Mama. Alam niyo naman pong ginagawa namin ang lahat ng paraan ng doktor. Mahinang tugon ni Maribel. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa namamagang bukong-bukong ng matanda. Ang isang butil ng luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang manggas bago pa ito mapansin ni Doña Aurora. Sa kabilang dulo ng sala, nakasandal si Ricardo sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Naririnig niya ang bawat panglalait ng kanyang ina sa kanyang asawa, ngunit wala siyang ginawa ni hindi siya tumingin ng diretso kay Maribel. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Doña Aurora. Ito ay isang uri ng pananahimik na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanila sa loob ng 15 taon ng pagsasama. Sana ay naging katulad ka na lang ng mga antigong koleksyon mo, Maribel. At least ang mga yon, tumataas ang halaga habang tumatagal. Pero ikaw, habang tumatanda ka, lalong nagiging malaking pabigat sa anak ko. Mahiya ka naman sa utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa maliit na gallery ng tatay mong bankrupt. Patuloy ni Doña Aurora, sabay sipa ng bahagya sa kamay ni Maribel para ipahiwatig na tapos na siya sa masahe. Tumayo si Maribel nang may panginginig sa kanyang mga tuhod. Iniligpit niya ang bote ng langis at ang bimpo ng hindi nagsasalita. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog
Sa tindi ng sipayo, ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito, ang pagbabayad sa mga utang ni Ricardo, ang pag-aalaga sa kanyang biyenan tuwing may sakit ito, at ang pagtikom ng kanyang bibig sa bawat kamalian ng asawa ay tila walang anumang katumbas na halaga sa paningin nila. Naglakad siya patungo sa kusina para kumuha ng mainit na tubig, ngunit nang madaanan niya ang silid-aklatan, narinig niya ang mahinang bulungan ni na Ricardo at Doña Aurora sa loob. Huminto ang kanyang mundo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa isang saradong hawla. Lumapit siya ng bahagya sa pinto. Ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat tunog na lumalabas mula sa siwang. "Huwag kang mainip, ma. Malapit na. Nakaplano na ang lahat. Konting pirma na lang ang kailangan ko sa kanya para mailipat ang titulo ng bahay sa pangalan ko bilang collateral. Kapag nakuha ko na ang pondo para sa bagong proyekto natin sa Cebu, madali na nating mapapalaya si Maribel. Hindi na natin siya kailangan kapag kasama ko na si Carla at ang magiging apo niyo." Mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan at kawalang hiyaan. "Mabuti naman kung ganoon, anak. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Siguraduhin mo lang na wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Sa atin ang bahay na ito, sa atin ang lahat. Hayaan mo siyang bumalik sa kung saan siya nanggaling, sa kawalan," sagot ni Doña Aurora na may halong mapait na tawa. Nabitawan ni Maribel ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi narinig ng dalawa sa loob. Ngunit para kay Maribel, iyon ang tunog ng huling pagkakataon na ibinigay niya para sa kanyang kasal. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi galing sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ngayon ay unti-unti nang nagiging bato. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi lamang sa isang planadong pagtatapon. Ang bahay na binuo ng kanyang ama, ang bawat sulok na puno ng alaala ng kanyang pagkabata, ay itinuturing na lamang na isang piraso ng ari-arian na nais nilang nakawin. Ang pag-ibig na akala niya ay sapat na para baguhin, ang lahat ay isa lamang palang mahabang panaginip na ngayon ay nagising na sa katotohanan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglaya sa isang libingang matagal na niyang kinalalagyan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagluluha. Ang mga ito ay puno na ng isang malamig at matalim na liwanag. Kung itatapon nila ako sa kawalan, sisiguraduhin kong sa kawalan din sila. Hahantong. Bulong niya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan ng madilim na pasilyo. Paano ko haharapin ang bukas na alam kong ang bawat ngiti ng aking asawa ay isang patibong? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natira, kundi ang kanyang dangal at ang matinding pagnanais na makuha ang hustisya? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng sasakyan ay hindi sapat upang tunawin ang malamig na yelo na tuluyang bumalot sa puso ni Maribel. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa bahay na matagal niyang tinawag na tahanan, unti-unting napapalitan ng matinding determinasyon ang panlulumos sa kanyang dibdib. Wala nang luhang papatak, wala nang pusong susuko. Ang babaeng palaging nakayuko at sumusunod sa anino ng kanyang asawa ay naiwan na sa madilim na pasilyo ng nakaraan. Ang opisina ni Mateo ay matatagpuan sa tuktok ng isang mataas na gusali sa Makati, isang lugar na tahimik, formal at malayo sa nakasusulasok na hangin ng kanyang sariling pamilya. Pagpasok niya sa silid, sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ng abogadong matagal na niyang kaibigan. Nakalatag sa ibabaw ng malapad na mesang gawa sa mahogany ang mga dokumentong lihim niyang kinopya mula sa briefcase ni Ricardo noong madaling araw. Kinuha ni Mateo ang isang makapal na folder at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Maribel. Ang bigat ng papel na tumama sa kahoy ay tila nagdala ng isang mabigat na katotohanan
na matagal nang nakatago sa dilim. Maribel, binusisi ko ng maigi ang lahat ng pinirmahan mo nitong mga nakaraang buwan. Panimula ni Mateo. Ang kanyang tinig ay may halong pag-iingat at matinding awa na pilit niyang itinatago dahil alam niyang hindi iyon ang kailangan ng kaibigan ngayon. Ginamit niya ang tiwala mo, Belle. He structured the loan so perfectly that all the liabilities, ang lahat ng panganib at utang, ay nakapangalan sa iyo at nakasangla sa ancestral property mo. Kung sakaling bumagsak ang negosyo niya o hindi siya makapagbayad, hindi siya ang mawawalan. Ikaw ang hahabulin ng bangko at ikaw ang maaaring makulong sa kasong estafa. Tinitigan ni Maribel ang mga pahina. Sa ibabang bahagi ng bawat kontrata, nakaukit ang kanyang sariling pirma. Isang mapait na alaala ang biglang sumariwa sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabing inabot sa kanya ni Ricardo ang pluma. Hinagkan pa nito ang kanyang noo. Ang mga labi nito ay tila nag-iwan ng init habang matamis na bumubulong. Pirmahan mo na ito, Hon, para sa future natin, para sa magiging mga anak natin. Naramdaman ni Maribel ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang halik na yon ay hindi pagmamahal. Iyon ang tatak ng kanyang pagiging biktima. Ginamit ng asawa ang kanyang kahinaan at pangarap na magkaroon ng anak upang igapos siya sa isang patibong na walang kawala. Hinaplos niya ang kanyang pirma sa papel, ngunit sa halip na manginig sa takot, isang malamig at kalkuladong talas ang sumilay sa kanyang mga mata. Bilang isang appraiser ng mga antigong kagamitan, sanay siyang kumilatis kung alin ang orihinal at kung alin ang pekeng ginawa lamang para manlinlang. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang buong buhay mag-asawa nila ni Ricardo ay ang pinakamalaking pekeng obra na kanyang nakita. Gusto niyang kunin ang lahat at iwan akong walang laban. Tahimik na saad ni Maribel. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig, kundi buo at matigas. Mateo, alam kong may butas ang mga kontratang ito. Paano natin ibabalik sa kanya ang lahat ng utang? I want to completely detach my assets from his name at gusto kong gawin ito nang hindi niya namamalayan. Napabuntong hininga si Mateo at isinandal ang likod sa kanyang silya. Binalot ng mahabang katahimikan ng silid, tila may tinitimbang ang abogado sa kanyang isipan. Nang muli siyang tumingin kay Maribel na wala na ang pag-aalala sa kanyang mukha at napalitan ito ng matinding kaseryosohan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakababang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isa pang hiwalay na folder, kulay itim at walang anumang pangalan sa labas. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, Maribel. Ang tinig ni Mateo ay bumaba hanggang sa maging isang maingat na bulong. Nagdadala ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Hindi lang babae at pera ang problema ng asawa mo. Yung malaking project na pinagmamalaki niya sa Cebu, isang malaking front. Higit sa 1 taon na siyang iniimbestigahan ng opisina ko at ng mga autoridad para sa malawakang money laundering at illegal corporate fraud. Paano ba haharapin ang isang kaaway na hindi lamang nanira ng iyong puso, kundi isa rin palang kriminal na nagtatago sa likod ng mamahaling suit at matatamis na pangako? At sa anong paraan magagamit ni Maribel ang mapanganib na impormasyong ito upang tuluyang ibaon ang lalaking umubos sa kanyang pagkatao? Ang sikat ng buwan ay nagbigay ng malamig na liwanag sa loob ng silid-aklatan ni Maribel, sumasalamin sa makinis na ibabaw ng isang asul at puting florera na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang pinasadahan ng malambot na basahan ng leeg ng antigong kagamitan. Sa paningin ng isang ordinaryong tao, ang florerang ito ay isang perpektong relic mula sa Ming Dynasty, isang kayamanang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit sa matalas na paningin ni Maribel, bilang isang batikang appraiser, alam niyang isa lamang itong master copy. Isang napakahusay na peke
na ginawa upang linlangin ang mga matang nabubulag ng kasakiman, kagaya ng kanyang kasal, maganda sa labas, ngunit walang tunay na halaga sa loob. Naramdaman niya ang pagyanig ng sahig mula sa mabibigat na hakbang na palapit sa silid. Pumasok si Ricardo, amoy alak at suot pa rin ang nangiti ng isang taong nakagawa ng kasalanan, ngunit pakiramdam ay hari ng mundo. Lumapit ito at inakbayan si Maribel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naakit sa kinang ng Florera. Ang pagnanasa sa kanyang mga paningin ay hindi para sa sining, kundi para sa salaping katumbas nito. Wow, Hon, bago ba iyan? Mukhang mas mahal pa ito sa mga dati mong kinokolekta. Bungad ni Ricardo, ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at lihim na pagtatantiya. Hinaplos nito ang gilid ng Florera na tila sinusukat kung ilang milyon ang pwedeng pumasok sa kanyang bulsa. Inayos ni Maribel ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang basahan at humarap sa kanyang asawa nang may maamong ngiti. Ang parehong ng ngiti ng isang maunawaing asawa na matagal nang inaasahan ni Ricardo mula sa kanya. Isang kliyente ang nag-iwan nito kanina para ipa-appraise ko. Isang napakabihirang piraso, Ricardo. Kung ilalabas ito sa isang private auction sa Hong Kong, madaling aabot ito ng 50 milyon. Siguro nga higit pa. Lumaki ang mga mata ni Ricardo. Ang salitang 50 milyon ay tila naging isang mahika na tuluyang bumalot sa kanyang pandinig. Sa isip ng lalaki, naroon na ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang pondo para sa kanyang pekeng proyekto sa Cebu at ang luho na hinihingi ng kanyang kabit na si Carla. 50 milyon. Talaga ba? Magkano naman ang hinihingi ng kliyente mo para dyan? Dito na unti-unting ibinaba ni Maribel ang patibong. Tiningnan niya ang Florera nang may panghihinayang bago sumagot. Kailangan niya ng mabilisang pera para sa isang emergency. Ibebenta niya sa akin ng 10 milyon na lang, in cash, by next week. Pero syempre, sinabi ko sa kanya na imposibleng mabili natin ito. Wala tayong ganyang kalaking halaga na nakatengga. Kaya ibabalik ko na lang ito sa kanya bukas ng umaga. Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha ni Ricardo. Ang kanyang ego at pagmamayabang ay biglang umapaw. Hindi makapapayag na palampasin ang isang napakalaking oportunidad na dumoble o magtriple ang kanyang pera. Anong ibabalik? Are you crazy, Maribel? Isang napakalaking investment niyan. Huwag mong ibalik. Ako ang bahala. Hahanapan ko ng paraan para mabayaran natin ang 10 milyon na hinihingi niya. Pero Hon, saan ka naman kukuha ng ganoon kalaking pera? Baka makaabala pa ito sa expansion ng business mo. Mahinahong sagot ni Maribel, pilit na itinatago ang lamig sa kanyang tinig. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili upang lalong pukawin ang pagmamatigas ng lalaki. Hinawakan ni Ricardo ang magkabilang balikat ni Maribel. Ang kanyang titig ay puno ng kasakiman na pilit kinukubli ng matatamis na salita. Trust me, Hon. Ako ang bahala. Kapag naibenta natin ito sa Hong Kong, mababayaran ko lahat ng loans natin at mabibigyan pa kita ng grand vacation. Siguraduhin mo lang na hindi mapupunta sa iba ang Florerang yan. Naiintindihan mo ba? Tumango si Maribel. Ibinaba ang kanyang mga paningin upang hindi makita ni Ricardo ang tagumpay na sumilay sa kanyang mga mata. O sige, sasabihin ko sa kanya na hihingin natin ang piraso. Umalis si Ricardo sa silid na punong-puno ng pag-asa at yabang. Nagmamadaling gumawa ng mga tawag sa telepono. Naiwang mag-isa si Maribel sa gitna ng malamig na silid-aklatan. Pinagmasdan niyang muli ang pekeng Florera. Ang kasakiman ng tao nga naman ay isang walang hanggang balon. Kahit gaano kalalim ang ibigay mo, patuloy itong hihingi ng higit pa hanggang sa ito na mismo ang lumamon sa kanya. Hanggang saan aabot ang pagkadesperado ni Ricardo upang makuha ang 10 milyong piso? At anong mahahalagang bagay pa ang handa niyang nakawin at isakripisyo nang hindi niya nalalamang siya ay kusang naglalakad patungo sa sarili niyang kabaong?
Ang halimuyak ng inihaw na salmon at mamahaling alak ay pumuno sa paligid ng La Veranda, isang sikat na restaurant na madalas puntahan ng mga mayayamang negosyante sa syudad. Nakaupo si Maribel sa isang madilim na sulok. Ang kanyang presensya ay tila nakatago sa likod ng malaking halaman at ng mahinang pag-iilaw. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit at isang malaking sunglass na paminsan-minsan niyang inilalagay sa ibabaw ng kanyang ulo upang hindi makakuha ng pansin. Ang kanyang atensyon ay nakapako sa 2 taong nakaupo. Ilang lamesa lamang ang layo mula sa kanya. Doon, sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw ng restaurant, ay naroon si Ricardo at si Carla. Ang dalawa ay nagtatawanan, walang pakialam sa mundo, na tila sila ang nagmamay-ari ng lugar. Nakita ni Maribel kung paano hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Carla sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri nito ay malambing na humahaplos sa mga kuko ng babae na bagong kulay. Ang ngiting iginawad ni Ricardo kay Carla ay ang parehong nangiti na minsang ibinigay niya kay Maribel 15 taon na ang nakalilipas. Isang nangiti na akala niya ay para sa kanya lamang, ngunit isa lamang palang palamuti na madaling ipasa sa iba. Biglang naramdaman ni Maribel ang paninikip ng kanyang dibdib. Kahit na alam na niya ang totoo, kahit natanggap na niya ang pagtataksil, hindi pa rin niya lubos na mapigilan ang sakit ng harap-harapang pagkawasak. Ang pag-ibig na kanyang ibinigay ay tila inihagis sa isang maruming kalsada at tinapakan ng mamahaling sapatos ng kanyang asawa. Pinisil niya ng mahigpit ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan. Halos mabasag ito sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang malamig na hamog sa baso ay dumampi sa kanyang balat, nagbibigay sa kanya ng isang matalas na paalala upang manatiling gising at huwag magpadala sa emosyon. Hindi siya pumunta rito upang umiyak. Pumunta siya upang mangalap ng impormasyon. Babe, paano kung hindi pumayag ang asawa mo na ibigay sa'yo yung pera para sa florera? Narinig ni Maribel ang malanding boses ni Carla. Umaalingaw-ngaw sa kabila ng mahinang musika ng restaurant. Ang babae ay humigop mula sa kanyang wine glass bago muling nagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na para bang siya ang nagpapatakbo sa buhay ng lalaki. Kailangan na nating bayaran yung down payment ng bagong kondo na kukunin ko. Ayokong tumira sa bahay ninyo habang nandun pa ang matandang yun. Tumawa si Ricardo at sumandal sa kanyang silya. Nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Uto-uto si Maribel. Konting lambing ko lang dun. Bibigay iyon. Ako pa ba? Nasulsulan ko na siyang sabihin sa kliyente niya na bibili natin ang florera ng 10 milyon. Ang hindi niya alam, inilabas ko na ang pera mula sa business accounts na nakapangalan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ang huling pangungusap ni Ricardo ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang pinakamalalim na galit. Ginamit ng asawa niya ang mga accounts na matagal na nilang iningatan. Mga pondong nakapangalan sa kanya upang bilhin ang sarili niyang patibong at upang sustentuhan ang luho ng kabit nito. Ang kawalanghiyaan ni Ricardo ay umabot na sa antas na hindi na kayang isipin ng isang normal na tao. Wala na itong pakialam kung anong mangyayari sa asawa basta't makuha lang nito ang kanyang gusto. Isang matalas na hangin ang umihip sa paligid nang tumayo si Carla upang pumunta sa banyo. Inayos ni Maribel ang kanyang sarili at maingat na sumunod. Sa loob ng maliit at makintab na restroom, nakita niyang nag-aayos ng lipstick si Carla sa harap ng malaking salamin. Napatigil ang babae nang makita ang refleksyon ni Maribel sa kanyang likuran. Maribel, anong ginagawa mo rito? Halatang nagulat si Carla. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang dahan-dahang ibinaba ang kanyang lipstick. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kanyang mga mata, isang kabang nagmumula sa takot ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ngumiti si Maribel, isang ngiti na hindi umaabot
Sa kanyang mga mata, isang ngasang ngiti na kasing lamig ng isang natutulog na patalim. Lumapit siya hanggang sa ang kanyang paghinga ay halos dumampi na sa balikat ng nakababatang babae. Sa salamin, nagtama ang kanilang mga paningin. Si Carla, na puno ng karangyaan na hindi kanya, at si Maribel, na nakasuot ng simpleng damit ngunit nagdadala ng isang tahimik na kapangyarihan. Ang ganda ng kwintas mo, Carla. Bagay na bagay sa'yo. Malambot na sabi ni Maribel, ngunit bawat pantig ay may bigat na nagparamdam ng kaba kay Carla. Siguraduhin mo lang na kaya mong dalhin ang sumpa ng mga bagay na ninanakaw mo mula sa tunay na nagmamay-ari. Dahil sa huli, ang lahat ng kinang ay maglalaho at maiiwan ka lang na nag-iisa sa dilim. Ano ang magiging hakbang ni Carla pagkatapos ng malamig na babalang iyon? At sapat na ba ang isang patikim ng galit ni Maribel upang magsimulang gumuho ang pekeng paraiso na binuo nila ni Ricardo? Ang bawat pahina ng manipis na puting papel na nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Ricardo ay tila naglalaman ng makamandag na lason. Maingat na inihanay ni Maribel ang mga dokumentong inihanda ni Mateo. Sa panlabas, mukha itong mga ordinaryong papeles para sa buwis at negosyo, ngunit sa mga matang nakakaunawa, isa itong matibay na kadena na tuluyang maghihiwalay sa kanyang mga pamanang ari-arian mula sa mga nagtataasang utang ng kanyang asawa. Habang hinihintay niya ang pagdating ni Ricardo, naramdaman ni Maribel ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang mga palad. Isang pagkakamali, isang maling basa ni Ricardo sa mga nakasulat at ang buong plano niya ay magiging abo. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Ricardo, ang kanyang mukha ay namumula pa sa alak at ang kanyang damit ay nagdadala ng matapang na halimuyak ng matamis na pabango ni Carla. Ang amoy na yon, na dati ay nagpapasikip sa dibdib ni Maribel, ngayon ay nagbibigay na lamang sa kanya ng matinding pandidiri na kailangan niyang lunukin at itago sa likod ng isang matamis na ngiti. Hon, tapos na ang problema natin. Bungad ni Ricardo, ang yabang sa kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Inayos niya ang kanyang kwelyo at naglakad patungo sa kanyang silya na tila siya ang pinakamatalinong lalaki sa buong mundo. Na-transfer ko na ang 10 milyon para mabili natin ang Florera. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin ang buyer mula sa Hong Kong at dodoble o titriple pa ang pera natin. Lumapit si Maribel. Ang kanyang mga galaw ay banayad. Nagkukunwaring puno ng paghanga sa asawa. Ang galing mo talaga, Ricardo. Hindi ako nagkamali ng pinakasalan. Pero bago nating ipagdiwang ang bago nating yaman, may kailangan ka munang pirmahan. Kumunot ang noo ni Ricardo, ang kanyang paningin ay bumaba sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Ano na naman yan? Akala ko ba tapos na tayo sa mga papeles noong nakaraang buwan? Dito na ginamit ni Maribel ang kanyang pinakamagandang sandata, ang kahinaan ng asawa pagdating sa batas at ang matindi nitong takot na mawalan ng pera. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Dahan-dahang pinipisil ito upang magbigay ng huwad na kapanatagan. Tumawag kasi ang accountant natin kanina. Mahinang paliwanag ni Maribel, ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Sabi niya, dahil napakalaki ng papasok na pera mula sa Florera, siguradong sisilipin ng BR ang mga joint accounts natin. Alam mo naman ang gobyerno, naghahanap lang ng butas para makakolekta ng malaking tax. Kailangan nating protektahan ang kikitain mo. Tiningnan siya ni Ricardo. Ang takot na mabawasan ang kanyang inaasam na milyon ay mabilis na gumapang sa kanyang mga mata. Anong kailangan nating gawin? Kailangan nating ilipat ang lahat ng personal at business liabilities mo sa sarili mong pangalan at ihiwalay ang mga ito sa ancestral property ko. Sa ganitong paraan, kapag nag-audit ang BIR, hindi nila pwedeng galawin o i-freeze ang mga pondo mo
dahil nakahiwalay ang mga utang sa mga assets na kumikita. Para itong firewall, Hon. Pinoprotektahan natin ang yaman mo. Paliwanag ni Maribel. Ang bawat salita ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng patalim. Kinuha ni Ricardo ang mamahaling pluma mula sa lalagyan. Tiningnan niya ang unang pahina. Ang dibdib ni Maribel ay tila naging isang malaking tambol na walang tigil sa paghampas. Kung babasahin ng maigi ni Ricardo ang ikalawang talata, malalaman nitong isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa bahay at sa anumang pondong nakapangalan kay Maribel, habang sinusolo ang lahat ng pananagutan sa bangko. Ngunit ang kasakiman ay isang makapal na piring. Nabubulag si Ricardo ng 50 milyon na akala niya ay naghihintay sa kanya. Ang tanging iniisip niya ay kung paano niya maitatago ang pera mula sa buwis upang mas malaki ang maibigay niya kay Carla. Marahang iginuhit ng tinta ang unang pirma ni Ricardo. Ang makinis na pag-agos ng pluma sa papel ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa kay Maribel. Lumipat ang lalaki sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na pahina. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling dumaan sa mga salita. Hindi na iniintindi ang malalalim na terminong legal na sadyang ginamit ni Mateo upang itago ang katotohanan. Masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Masyadong nagtitiwala na hinding-hindi siya kayang isahan ng kanyang asawang palaging nakayuko. Subalit nang maabot ni Ricardo ang huli at pinakamahalagang pahina, ang dokumentong tuluyang puputol sa kanyang karapatan sa lupang kinatatayuan ng kanilang bahay, bigla siyang huminto. Napatigil ang pluma sa ere. Ang mukha ni Ricardo ay biglang nagseryoso. Inilapit niya ang papel sa kanyang mukha. Ang kanyang kilay ay magkasalubong na tila may natuklasan na isang malaking pagkakamali sa teksto. Ang paghinga ni Maribel ay nag-freeze sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay nagkuyom ng napakahigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling laman. Teka, Maribel, timahinang sambit ni Ricardo. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang umangat mula sa papel patungo sa mga mata ng kanyang asawa. Bakit nakasulat dito na huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maribel? Sa isang iglap, ang manipis na linya sa pagitan ng kanyang tagumpay at ng tuluyang pagkawasak ng kanyang plano ay nakasalalay sa susunod na mga salitang lalabas sa bibig ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Bakit bamnan ne umbo o ambigido? Bakit nakasulat dito na ang pangalan ng abogadong mag-aayos nito ay si Mateo? Di ba mahal maningil yang kaibigan mo? Hindi ba pwede sa mas murang notaryo na lang tayo pumunta? Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ricardo ay nagpakawala ng isang malaking hangin na matagal nang naipon sa dibdib ni Maribel. Ang tanging problema pala ng lalaking kaharap niya ay ang ibabayad sa serbisyo ng abogado at hindi ang mismong lason na nakasulat sa mga pahinang kanyang pinipirmahan. Sa likod ng malamig na ekspresyon ni Maribel, nakaramdam siya ng matinding pandidiri sa sariling asawa. Isang lalaking kayang magwaldas ng milyon-milyon para sa kalaguyo, ngunit nagrereklamo sa iilang libo para sa mga legal na papel. Huwag kang mag-alala, Hon. Dahil matagal na tayong magkaibigan ni Mateo, binigyan niya ako ng malaking discount. Wala tayong babayaran ni isang sentimo hanggang hindi nabebenta ang florera. Malumanay na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling maamo, ngunit ang kanyang isipan ay nagdiriwang. Tumango si Ricardo na tila nakunteno sa sagot. Muling bumaba ang mamahaling pluma sa papel. Ang mabilis at malikot na pirma ni Ricardo ay nakaukit na ngayon sa dokumentong tuluyang nag-alis sa kanya ng karapatan sa ancestral home at nagselyo sa kanyang buong pagkatao bilang nag-iisang responsable sa lahat ng limpak-limpak na utang sa bangko. Isinara ni Maribel ang folder. Ang bawat pahina ay nakatago na ng ligtas, handang gamitin bilang armas sa tamang panahon. Kinaumagahan, binalot ng amoy, ng sariwang bulaklak ang buong sala ng mansyon.
Isang malaking bouquet ng mga pulang rosas ang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Katabi nito ay isang maliit na sobreng may nakasulat na matamis na mensahe. Nakatayo si Maribel sa di kalayuan. Nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga kurtina. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatutok sa pintuan ng kwarto ni Carla na noon ay pansamantalang nakikitira sa kanila dahil raw inaayos ang kondo nito. Lumabas si Carla, suot ang kanyang maikling pantulog, ang buhok ay magulo, ngunit puno ng yabang ang tindig. Napansin agad ng babae ang mga bulaklak. Lumapit ito at kinuha ang sobre. Nang mabasa nito ang pangalan sa labas, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa katuwaan patungo sa matinding pag-aalala. Para kanino yan? Ang boses ni Ricardo ay nanggaling sa hagdan. Bumaba ang lalaki. Ang paningin ay mabilis na napako sa mamahaling buke na hawak ng kanyang kalaguyo. Pilit na itinago ni Carla ang card sa likod ng kanyang likuran. Padala lang to ng isang dating kaibigan. Babe, wala to. Utal na sagot ni Carla. Ang mga mata nito ay naghahanap ng palusot. Hindi naniwala si Ricardo. Lumapit ito ng mabilis. Hinablot ang kamay ni Carla at kinuha ang maliit na card. Ang mukha ng lalaki ay unti-unting namula sa galit habang binabasa ang nakasulat. Para sa pinakamagandang gabi na ibinigay mo sa akin. Hindi ako makapaghintay na makita kang muli. Tony. Sino si Tony? Malakas ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong bahay. Ang selos na bumalot sa kanya ay hindi lamang galing sa pag-ibig, kundi sa kanyang umaapaw na ego na hindi nakasanayang may kaagaw. Babe, maniwala ka. Hindi ko kilala yan. Baka napagkamalan lang ang pangalan ko o may naninira sa akin. Halos maiyak si Carla sa pagdadahilan. Sinusubukang hawakan ang braso ni Ricardo, ngunit mabilis itong iniwas ng lalaki. Ang away ng dalawa ay umabot hanggang sa sala. Ang mga salitang puno ng hinala, panunumbat at kasinungalingan ay nagpalitan. Para kay Maribel na nakatayong tahimik sa gilid, ang eksena ay tila isang nakakaaliw na dula. Ang mga bulaklak na yun ay binili niya mula sa isang malayong flower shop gamit ang isang pekeng pangalan, isang simpleng patibong, ngunit sapat na upang basagin ang pekeng tiwala na namamagitan sa 2 taong nagtaksil sa kanya. Ginastos ko ang pera ng kumpanya para ibigay sa iyo ang lahat ng luho mo. Tapos may iba kang lalaking kinikita? Ang mga litid sa leeg ni Ricardo ay lumitaw sa tindi ng galit. Ang mga salitang binitiwan niya ay tuluyang nagbunyag sa kanyang mga katiwalian. Isang pag-aming narinig ng malinaw ni Maribel. Dahan-dahang naglakad si Maribel patungo sa kusina. Iniwan ang dalawa sa kanilang sigawan. Ang kanyang mga labi ay nag-anyo ng isang mapait na ngiti. Ang laso ng hinala ay nagsimula nang gumapang sa kanilang mga ugat. Sa halip na siya ang magalit at umiyak sa kanilang pagtataksil, hahayaan niyang sila mismo ang magwasak sa isa't isa gamit ang kanilang sariling mga kasinungalingan. Habang hinahawakan ni Maribel ang baso ng malamig na tubig, isang malakas na tunog mula sa sala ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng basag na baso at isang malakas na daing na nanggaling kay Doña Aurora na pababa pa lamang ng hagdan upang awatin ang anak. Ano ang mangyayari ngayong ang mismong haligi ng pamilya ay naging saksi sa pagkawasak ng kanilang pekeng paraiso? Ang ingay ng nabasag na kristal sa sala ay tila hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kapayapaan sa loob ng mansyon. Pababa ng hagdan si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakatingin sa nagkakalat na piraso ng florera sa sahig. Isang mamahaling dekorasyon na simbolo ng kanilang yaman. Ngunit sa halip na sigawan si Ricardo o si Carla na kasalukuyang nagpapalitan ng masasakit na salita, ang kanyang matatalim na mata
ay agad na humanap kay Maribel. Maribel, wala ka talagang silbi. Tumingin ka sa kalat na ito. Bakit hinayaan mong mag-away ang asawa mo sa harap ng maraming tao? Linisin mo ito ngayon din. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw, puno ng paghamak na tila ba si Maribel ang may kasalanan sa pagtataksil ng kanyang anak. Hindi sumagot si Maribel. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang walis at pandayakot at lumuhod sa malamig na sahig. Habang pinupulot niya ang matutulis na piraso ng kristal, naramdaman niya ang titig ni Ricardo, isang titig na puno ng inis at pagmamadali. Ang asawa niya ay hindi man lamang nag-abalang tulungan siya. Sa halip, tinalikuran siya nito at nagmarcha paakyat sa itaas habang si Carla ay sumunod na umiiyak, pilit na nagpapaliwanag tungkol sa mga bulaklak na natanggap. Kinagabihan, namayani ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Nagkunwari si Maribel na mahimbing nang natutulog, ang kanyang paghinga ay regular at malalim. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Naririnig niya ang mahihinang hakbang sa labas ng kanilang kwarto. Ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay naglikha ng isang halos hindi mapansing tunog sa gitna ng kadiliman. Pumasok si Ricardo. Hindi ito lumapit sa kama upang humalik o mag-sorry. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad patungo sa antigong cabinet kung saan itinatago ni Maribel ang kanyang mga personal na gamit. Narinig ni Maribel ang maingat na paghatak sa kahoy na drawer, ang tunog ng pagtama ng mga maliliit na kahon sa loob. Mula sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, nakita ni Maribel ang refleksyon ni Ricardo sa salamin ng aparador. Ang mukha ng lalaki ay puno ng tensyon at pawis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalughog ang mga hiyas na pamanang hiyas ng kanyang mga magulang. Kinuha ni Ricardo ang isang pares ng diamanteng hikaw at ang gintong relo na iniwan ng ama ni Maribel. Para sa atin din ito, Maribel. Babayaran ko rin ito kapag nakuha ko na ang pera sa Florera. Bulong ni Ricardo sa hangin, isang pagbibigay katwiran sa sariling pagnanakaw. Isinilid niya ang mga alahas sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng silid, tila isang magnanakaw na tumatakas sa sarili niyang tahanan. Naiwang mag-isa si Maribel sa dilim. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa kanyang unan. Ang mga alahas na yon ang huling pisikal na koneksyon niya sa kanyang namayapang mga magulang. Ang makita ang sariling asawa na ninanakawan siya para lamang itapal sa mga utang nito at pambili ng pekeng pangarap ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-ibig. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila naging abo sa kanyang isipan. Ang lalaking minsang nangakong poprotektahan siya ay siya na ngayong kumikitil sa kanyang huling kaligayahan. Gayunpaman, sa kabila ng hapdi, isang matigas na kapasyahan ang nabuo sa kanyang kalooban. Hahayaan niyang kunin ni Ricardo ang lahat. Hahayaan niyang ubusin nito ang bawat sentimo dahil alam niyang sa bawat bagay na ninanakaw nito, lalong lumalalim ang hukay na kanyang paglulubugan. Bumangon si Maribel nang masigurong wala na si Ricardo sa paligid. Binuksan niya ang kanyang maliit na notebook sa ilalim ng unan at nagsulat ng isang maikling nota. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat letra ay matikas at puno ng paninindigan. Kinabukasan, ang mansyon ay muling nabalot ng tensyon. Dumating ang isang tawag sa telepono na nagpabilis sa tibok ng puso ni Ricardo. Isang boses ng lalaki ang nagpakilala bilang kinatawan ng isang mayamang kolektor mula sa Macau. Handa na kaming tignan ang Florera, Mr. Ricardo. Kung mapatunayan naming orihinal ito, handa kaming bayaran ang halagang 80 milyon bukas na bukas din. Ngunit kailangan naming masiguro na nabili mo na ito ng buo sa orihinal na may-ari bago kami makipagtransaksyon. Ang mukha ni Ricardo ay nagliwanag sa kasakiman. 80 milyon.
Ito na ang pagkakataon niyang mabawi ang lahat at tuluyang iwan ang buhay na kinagisnan, ngunit may isang malaking problema. Ang 10 milyong kinuha niya sa kumpanya ay hindi sapat dahil itinaas ng kliyente ni Maribel ang presyo sa 15 milyon dahil sa dami raw ng nagkaka-interes. Paano kukunin ni Ricardo ang kulang na 5 milyong piso sa loob lamang ng 24 na oras? At anong malubhang sakripisyo ang gagawin niya na hindi niya nalalamang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak sa ilalim ng batas? Ayusin mo ang mukha mo, Maribel. Baka akalain ng mga bisita sa anibersaryo natin bukas na pinapabayaan kita. Siguraduhin mong magarbo ang lahat dahil ito na ang huling malaking selebrasyon na gagawin natin sa bahay na ito bago tayo lumipat sa mas malaking mansyon. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang sala. Habang nagsasalita ang asawa, abala si Maribel sa paglilinis ng mga mamahaling kubyertos na gagamitin para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Ang bawat pagkuskos ng malambot na tela sa pilak na kutsara ay tila isang ritual ng pagpapakalma sa sarili. Hindi tumingin si Maribel kay Ricardo. Alam niyang ang mas malaking mansyon na tinutukoy nito ay ang lugar kung saan balak nitong itira si Carla matapos siyang tuluyang sipaing palabas sa sarili niyang tahanan. Ang kaisipang ito ay tila isang matalim na bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, pinili ni Maribel ang katahimikan. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi isang maingat na paghahanda para sa huling hantungan ng kanilang pagsasama. Pinanood niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na kutsara, isang babaeng pagod na sa pagtitimpi, isang babaeng handa nang bawiin ang bawat sentimong ninakaw sa kanya. Nakahanda na ang lahat, Ricardo, ang catering, ang mga bulaklak, at ang listahan ng mga espesyal na bisita. Sisiguraduhin kong ang gabi bukas ay hindi niyo makakalimutan kailanman. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang tinig ay may kakaibang timpla ng tamis at pait. Isang tonong hindi napansin ni Ricardo dahil masyado itong abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga taong nag-aayos ng dekorasyon. Ang bango ng mga sariwang puting rosas ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkaing niluluto sa kusina. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Maribel upang kunin ang kanyang in-order na damit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nagtipid para sa sarili. Isang itim na gown na gawa sa seda ang kanyang pinili. Isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang patay na pag-ibig, ngunit nagbibigay sa kanya ng isang reynang aura na hindi kailanman nakita ng kanyang biyenan o ng kanyang asawa. Habang nag-aayos si Maribel sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto nang walang anumang katok. Inaasahan niyang si Doña Aurora ang papasok upang maghagis na naman ng masasakit na salita. Ngunit ang kanyang nakita ay ang babaeng huling inakala niyang mangangahas na tumapak sa kanyang personal na espasyo. Nakatayo sa pintuan si Carla. Nakasuot ang babae ng isang hapit na asul na damit. Ang kanyang buhok ay ayos na, tila ba siya ang bituin ng gabi. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangahasan. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa loob ng kwarto ni Maribel na tila tinitignan kung alin sa mga kagamitan doon ang kanyang susunod na aangkinin. Anong ginagawa mo rito, Carla? Ang selebrasyon ay sa labas, hindi rito sa loob ng kwarto ko. Malamig na sabi ni Maribel. Hindi siya tumayo mula sa kanyang upuan, nanatili siyang nakaharap sa salamin habang dahan-dahang nilalagyan ng pulang lipstick ang kanyang mga labi. Tumawa si Carla, isang maikli at nakaiirita na tawa na nagpapakita ng kawalan ng respeto. Lumapit ang babae at humawak sa dulo ng unan sa kama ni Maribel. Huwag ka nang magkunwari, Maribel. Alam nating dalawa na hindi para sa anibersaryo niyo ang gabing ito.
Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na huwag mo nang pahabain pa ang pagtitiis mo. Ricardo told me everything. Alam ko nang pirma mo na lang ang kailangan para maging amin ang lahat ng ito. Humarap si Maribel sa babae. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na walang anumang emosyon. Masyado kang nagmamadali, Carla. Ang pag-akyat sa mataas na bundok ay nangangailangan ng lakas. Ngunit ang pagbagsak mula sa itaas ay nangangailangan lamang ng isang maling hakbang. Ngumisi si Carla, isang ngising puno ng tagumpay na tila ba nakuha na niya ang lahat ng pangarap niya. Lumapit siya kay Maribel at ibinulong ang mga salitang tila isang mitya na magpapasabog sa huling pasensya ng sino mang asawa. Hindi lang bahay at pera ang kukunin ko sa'yo, Maribel. May dala akong sorpresa para kay Ricardo ngayong gabi. Isang regalong hinding-hindi mo na ibigay sa kanya sa loob ng 15 taon, sabi ni Carla habang hinahaplos ang kanyang sariling tiyan. Buntis ako, Maribel, at ang batang ito ang tatapos sa lahat ng karapatan mo sa pamilyang ito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang tunog ng paghinga ni Maribel ay naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang sarili mula sa biglaang paghilo. Ang kasinungalingang iyon o katotohanan man ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan ni Maribel upang tuluyang bitawan ang anumang natitirang awa sa kanyang puso. Paano haharapin ni Maribel ang gabing ito ngayong may bagong pasabog na inihanda ang kanyang kaaway? At sapat na ba ang kanyang mga ebidensya upang mapatunayang ang regalong dala ni Carla ay isa ring malaking panlilinlang na tulad ng kanilang buong pagkatao? Ang katahimikan sa loob ng silid ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa hangin. Nanatiling nakaupo si Maribel. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayang tumatagal sa gitna ng bagyo. Hindi siya lumingon agad. Sa halip, maingat niyang ibinaba ang kanyang lipstick sa ibabaw ng vanity mirror. Ang tunog ng pagtama ng maliit na lalagyan sa salamin ay tila isang hudyat ng simula ng isang giye na nawalang urungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang itim na gown ay marangyang bumagsak sa sahig, nagbibigay sa kanya ng isang anyong mas matangkad at mas makapangyarihan kaysa sa karaniwan. Humarap siya kay Carla. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagtitiis, ay tila naging 2 piraso ng itim na diamante. Matigas, makinang, at hindi kayang basagin ng kahit anong emosyon. Buntis ka? Ang tanong ni Maribel ay lumabas ng walang panginginig. Kasing lamig ng tubig sa isang malalim na balon. Lumapit siya kay Carla. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat na nagpaurong ng bahagya sa nakababatang babae. Isang malaking biyaya ang magkaroon ng anak, Carla. Ngunit alam nating dalawa na ang isang batang nabuo sa gitna ng pagnanakaw at pagsisinungaling ay hindi kailanman magiging sandigan ng isang masayang tahanan. Tumawa ng maikli si Carla. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapanuyang ngiti. Inggit lang yan, Maribel. Dahil sa loob ng 15 taon, naging baog ang pagsasama nyo. Ngayon, may dahilan na si Ricardo para tuluyan kang burahin sa buhay niya. Sa oras na malaman niya ito mamaya sa harap ng mga bisita, ikaw ang magmumukhang basahan na itatapon sa kalsada. Hinawakan ni Maribel ang leeg ni Carla, hindi para saktan, kundi para ayusin ang kwintas na ninakaw nito mula sa kanyang ina. Ang lamig ng kamay ni Maribel ay nagpadala ng kilabot sa balat ni Carla. Ang pagiging asawa ay hindi nasusukat sa kakayahang magbuntis, kundi sa dangal na itinataguyod sa loob ng bahay. At ikaw, Carla, kahit punuin mo pa ang bahay na ito ng 10 anak, mananatili kang anino na nagtatago sa ilalim ng kama ng ibang tao. Isang peke na pilit nagkukunwaring orihinal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at isang ngangiting puno ng tagumpay. Nakita niya ang dalawa
at agad na lumapit kay Carla. Inakbayan ito na parang sariling anak. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa babaeng iyan, Carla. Hayaan mo siyang mabulok sa kanyang inggit. Halina kayo sa baba, naghihintay na ang mga bisita. Ito na ang gabi ng ating tagumpay. Tiningnan ni Doña Aurora si Maribel mula ulo hanggang paa. At ikaw, Maribel, siguraduhin mong hindi ka gagawa ng eksena. Maglingkod ka bilang isang mabuting host dahil iyan na lang ang tanging silbi mo bago ka namin palayasin bukas ng umaga. Hindi sumagot si Maribel. Pinanood niya ang dalawang babae na lumabas ng silid. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo, tila mga kampanang nagbabadya ng isang masamang balita. Nang masiguro niyang wala na sila, kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang maliit na bag. Tinawagan niya si Mateo. Mateo, handa na ba ang lahat? Ang mga dokumento, ang video, at ang mga pulis? Ang boses ni Maribel ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may tiyak na layunin. Handa na ang lahat, Maribel. Hinihintay na lang namin ang signal mo. Sigurado ka na ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Ang sagot ni Mateo sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Maribel. Tiningnan niyang muli ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Maribel na umiiyak sa madilim na sulok. Ito na ang babaeng handang sumunog sa sarili niyang paraiso para lamang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Walang balikan, Mateo. Ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Hayaan nating makita ng mundo kung sino ang tunay na basahan at sino ang tunay na reyna. Sabi ni Maribel bago tuluyang pinatay ang tawag. Lumabas siya ng silid at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Sa ibaba, nakikita niya ang maraming bisita, ang marangyang dekorasyon, at si Ricardo na nakatayo sa gitna. May hawak na baso ng alak at nakangiti sa lahat. Ngunit ang bawat ngiti ng mga tao sa paligid ay tila mga anino lamang sa paningin ni Maribel. Ang kanyang atensyon ay nakapako sa entablado sa dulo ng sala, kung saan nakapatong ang pekeng florera na magsisilbing mitya ng huling pagsabog. Anong mangyayari sa oras na tumuntong si Maribel sa gitna ng entablado upang magbigay ng kanyang speech? At paano tatanggapin ni Ricardo ang regalong inihanda ng kanyang asawa na higit pa sa inaasahan ng sinuman sa loob ng silid? Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang mahinang tugtog ng biolin ay pumuno sa malawak na bulwagan ng mansyon. Tila isang makapal na kumot na nagtatago sa baho ng kataksilan na namamayani sa loob. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang sa kanyang tabi ay naroon si Carla na panakanakang humahaplos sa kanyang tiyan. Isang kilos na sadyang ginagawa upang makita ng lahat ng mga bisita. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay puno ng paghanga sa karangyaan ng gabi, habang ang iba naman ay may halong pagdududa sa tunay na nangyayari sa loob ng tahanang yon. Magandang gabi sa inyong lahat. Masayang bati ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinagdiriwang natin ang 15 taon ng aming pagsasama ni Maribel. Ngunit higit pa doon, nais kong ibahagi ang isang malaking tagumpay. Dahil sa aking pagsisikap, nakuha natin ang isa sa pinakamahalagang antigong kagamitan sa buong Asya, ang Ming Dynasty vase na ito. Itinuro niya ang florera na nakapatong sa isang pedestal na tila ba ito ang tropeyo ng kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang umakyat si Maribel sa entablado. Ang kanyang itim na gown ay humahaba sa bawat hakbang, tila isang aninong dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng gabi. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. May mga nakaramdam ng kaba dahil ang aura ni Maribel ay hindi na ang aura ng isang asawang sunod-sunuran. May kakaibang talas sa kanyang mga mata, isang talas na tila kayang humiwa
sa kahit anong kasinungalingan. Salamat, Ricardo. Simula ni Maribel, kinuha ang mikropono mula sa asawa. Ang kanyang tinig ay kalmado, malinaw, at may bigat na nagpatahimik sa buong bulwagan. Maraming salamat sa 15 taon ng pagtuturo sa akin kung paano makilala ang tunay sa peke. Akala ko nung una, ang mga antigong gamit lang ang may ganitong katangian. Ngunit ngayong gabi, napagtanto ko na ang mga tao rin pala ay may mga master copy. Napakunot ang noo ni Ricardo, ang kanyang ngiti ay nagsimulang maglaho. Hon, anong sinasabi mo? Masyado ka na yata maraming nainom. Hindi siya pinansin ni Maribel. Sa halip, lumingon siya sa malaking screen sa likuran nila. Sa isang iglap, ang mga larawan ng kanilang kasal na dapat ay ipapalabas ay napalitan ng mga malilinaw na litrato. Mga litrato ni na Ricardo at Carla sa iba't ibang hotel, mga screenshot ng usapan nila tungkol sa pagkuha sa bahay ni Maribel at ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Ricardo sa kumpanya. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng malakas na singhap. Si Carla ay napatakip sa kanyang mukha, habang si Doña Aurora ay halos mawalan ng malay sa kanyang kinauupuan. Si Ricardo ay naging estatwa sa tindi ng hiya at gulat. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mikropono. At ang florerang yan, itinuro ni Maribel ang pedestal habang may mapait na ngangiti. Katulad mo, Ricardo, isa lang yang murang replika. Isang pekeng bagay na binili mo gamit ang perang ninakaw mo sa akin. 80 milyon? Ang halaga niyan ay hindi lalampas sa 5,000 piso sa Divisoria. Ganyan kababa ang halaga ng iyong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Pumasok si Mateo, kasama ang 4 na lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya. Ang kintab ng kanilang mga lengkana ay tila nagbigay ng huling hatol sa gabing iyon. Ricardo Santos, mayroon kaming warrant of arrest para sa kasong estafa, falsification of public documents, at malawakang corporate fraud. Pahayag ng opisyal, ang kanyang boses ay walang alinlangan. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig at ang pagkalat ng likido ay tila simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Tiningnan niya si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong bahid ng awa sa mukha ng kanyang asawa. Ang Maribel na kanyang minahal at niloko ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng sadyang nag-ayos ng kanyang sariling libing. Habang kinakabitan ng posa si Ricardo, sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, dahan-dahang lumapit si Maribel sa kanya. Ang kanyang boses ay isang bulong na tanging ang asawa lamang ang makakarinig. Isang bulong na magsisilbing bangungot ni Ricardo sa loob ng selda. Sabi mo kanina, ito na ang huling malaking selebrasyon natin sa bahay na ito. Sabi ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Tama ka, Ricardo. Dahil bukas, ang tanging matitira sa iyo ay ang mga rehas at ang katotohanang ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na itinama ko na. Ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis na may lulan kay Ricardo ay tila nagpalipad ng makapal na alikabok ng kasinungalingan mula sa mansyon. Naiwan ang mga bisita sa isang halo-halong estado ng pagkabigla at tsismis, dahan-dahang nagsisialisan habang bitbit ang pinakamalaking iskandalo ng taon. Sa gitna ng nag-aayos na mga waiter at ng mga nagkalat na dekorasyon, nakatayo si Doña Aurora. Ang kanyang balat ay kasing putla ng kandilang nauupos at ang kanyang mga mata na dati puno ng yabang at pagmamataas ay ngayon ay nakatitig sa kawalan. Anong ginawa mo sa anak ko, Maribel? Wala kang kasing sama. Ginuhitan mo ng kamalasan ang buhay namin. Ang sigaw ni Doña Aurora
ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, ngunit ang boses niya ay wala na ang dating talas. Ito ay boses ng isang matandang nawalan ng kapangyarihan at kinabukasan. Tila isang sirang plaka. Paulit-ulit niyang isinusumpa ang babaeng ng ngayon ay may hawak sa lahat ng kontrol. Lumapit si Maribel nang hindi nagbabago ang kanyang malamig na ekspresyon. Ang kanyang itim na gown ay tila sumisip-sip ng lahat ng emosyon sa paligid. Hindi ako ang gumawa ng kamalasan sa inyo, Mama. Kayo mismo ang nagtanim ng punong may lason. At ngayon ay pinipilit niyong lunukin ang bunga nito. Binalaan ko kayo. Huwag ninyong ituring na mangmang ang taong walang ginawa, kundi magtiis para sa inyo. Bago pa man makasagot si Doña Aurora, narinig nila ang mabilis na hakbang mula sa hagdan. Si Carla ay nagmamadaling bumaba, hila-hila ang isang malaking maleta. Ang kanyang mukha ay namumula sa pamamaga ng mata, kakaiyak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, na tila nagtatago pa rin ng mga bagay na maaari niyang itakas. Saan ka pupunta? Matigas na tanong ni Maribel, nakaharang sa daan palabas. Wala na akong pakialam sa inyo. Kung wala ng pera si Ricardo, wala na rin akong dahilan para manatili rito. Buntis ako, kailangan ko ng pera, hindi ng mga kasong inihain mo laban sa kanya. Ang boses ni Carla ay nanginginig, hindi na nakuhang magtago sa likod ng kanyang pekeng tapang. Ang katotohanan ay lumabas na. Siya ay sumama lamang kay Ricardo dahil sa luho at ginhawa. Ngumiti si Maribel, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang nanangiting nagpapahiwatig ng huling hakbang ng kanyang plano. Buntis ka nga ba, Carla? O isa na naman yan sa mga pekeng kwento mo para makakuha ng sustento? Dahil kung buntis ka nga, sigurado akong hindi si Ricardo ang ama. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Maribel palibot kay Carla, tila isang hukom na nag-iinspeksyon sa isang nahatulang kriminal. Alam mo ba kung bakit sa loob ng 15 taon ay hindi kami nagkaanak ni Ricardo? Hindi ako ang may problema, Carla. Matagal na siyang na-diagnose ang doktor na walang kakayahang magkaanak. Itinago ko yon para protektahan ang ego niya, para hindi siya mapahiya sa mama niya. Kaya kung totoong may bata dyan sa sinapupunan mo, sigurado akong hindi apelyido ni Ricardo ang dadalhin niyan. Ang mga salitang yun ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa panga ni Carla. Napaurong siya. Ang kanyang maleta ay nabitawan at bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang huling alas na inaasahan niyang gagamitin laban kay Maribel ay naging abo sa harap ng katotohanan. Si Doña Aurora, na nakikinig sa usapan, ay tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang pinagmamalaking lalaki, ay hindi lamang isang kriminal, kundi isa ring taong hindi makapagbibigay ng pinapangarap niyang apo. Lumayas ka sa pamamahay ko, Carla, at dalhin mo ang mga pekeng pangarap mo kasama mo. Malamig na utos ni Maribel. Hindi niya na pinanood pang umalis ang babae. Tinalikuran niya ang dalawa, lumakad patungo sa silid-aklatan at isinara ang pinto. Sa loob ng tahimik na silid, naramdaman ni Maribel ang pagluwag ng matagal nang nakabuhol sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila mas sariwa at malinis, wala na ang amoy ng panlilinlang at kawalang hiyaan. Nakita niya ang pekeng florera na ngayon ay nasa sahig. Dahan-dahang gumulong ngunit hindi nabasag. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa kaganda ang panlabas, ang tunay na halaga ay laging nakatago sa loob. Paano haharapin ni Doña Aurora ang buhay ng walang karangyaan at walang anak na masasandalan, at ano ang magiging kapalaran ng mansyon na naging saksi sa pinakamalaking pagkasira ng isang pamilya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng sumunod na umaga ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat sulok ng bahay. Wala na ang mga sigawan, wala na ang tunog ng mga basag na kristal, at wala na ang mapanghamak na tinig ni Doña Aurora.
Binuksan ni Maribel ang malalaking bintana sa sala. Hinahayaan ang sinag ng araw na pumasok at itaboy ang amoy ng luma at madilim na kahapon. Sa bawat paghawi niya ng kurtina, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal na niyang kinalimutan. Isang kalayaang hindi nabibili ng ginto o anumang antigong kagamitan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na naantala nang makita niya si Doña Aurora sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay nakaupo sa isang maliit na maleta. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak. Wala na ang marangyang hiyas sa kanyang leeg. Tanging ang kanyang mga nanginginig na kamay na lamang ang natira. Nang makita niya si Maribel, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng isang anyong humihingi ng awa. "Maribel, anak." Ang boses ni Doña Aurora ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng malawak na silid. "Saan ako pupunta? Wala na akong pera." Kinuha na ng mga awtoridad ang lahat ng accounts ni Ricardo. Pati ang mga alahas ko ay kinuha para pambayad sa mga utang niya. Hahayaan mo ba akong mamalimos sa kalsada sa ganitong edad? Tiningnan ni Maribel ang kanyang biyenan. Sa loob ng 15 taon, ang babaeng ito ang naging tinik sa kanyang lalamunan. Ang taong walang sawang nagpaalala sa kanya na siya ay walang halaga dahil hindi siya makapagbigay ng apo. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, ang naramdaman ni Maribel ay isang malalim na pagkapagod. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang pananatili sa poot ay isang uri rin ng bilanggo na ayaw na niyang balikan. "Hindi kita hahayaang mamalimos, Mama," mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit wala rin itong init. "Nagrenta ako ng isang maliit ngunit malinis na apartment para sa inyo sa labas ng probinsya. May sapat na allowance kayo buwan-buwan para sa inyong pagkain at gamot. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilyang ito. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong maging katulad ninyo na marunong lang tumingin sa sariling kapakanan." Napahagulgol si Doña Aurora at sinubukang hawakan ang kamay ni Maribel. Ngunit maingat na umiwas ang huli. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagputol ng ugnayan upang ang sugat ay tuluyan ng humilom. Pinanood ni Maribel ang pag-alis ng matanda. Lulan ng isang simpleng sasakyan patungo sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na malayo sa marangyang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki. Matapos ang pag-alis ni Doña Aurora, naglakad si Maribel patungo sa silid-aklatan ng kanyang namayapang ama. Doon, sa gitna ng mga lumang libro at amoy ng antigong papel, nahanap niya ang isang lihim na drawer sa ilalim ng mesa. Sa loob nito ay may isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalan niya. Binuksan niya ito at tumambad ang isang sulat mula sa kanyang ama na isinulat bago ito pumanaw. "Maribel, aking anak, alam kong darating ang araw na masusubok ang iyong tibay. Huwag mong kakalimutan na ang tunay na ginto ay dumadaan sa apoy bago kuminang. Hindi ka kailanman naging baog sa pag-ibig dahil ang puso mo ang pinakamahalagang koleksyon na mayroon ang mundong ito. Maniwala ka sa iyong sarili dahil ikaw ang orihinal na obra maestra ng aming buhay." Niyakap ni Maribel ang sulat. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagkilala. Sa wakas, ang boses ng kanyang ama, ang huling narinig niya sa loob ng mansyong yon, hindi ang mga mura ni Ricardo o ang pangungutya ni Doña Aurora. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tawag ay nanggaling sa kulungan kung saan nakapiit si Ricardo. Ayon sa gwardiya, may isang napakahalagang mensahe ang asawa niya na kailangan niyang marinig bago ang huling paghuhusga sa korte bukas. Isang mensahe na may kinalaman sa isang lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang.
Napatigil ang paghinga ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig habang hawak ang telepono. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila may isa pang madilim na kabanata ang pilit na bumubukas. Ang sakit na akala niya ay naghilom na ay biglang natusok ng isang bagong hinala. Saan hahantong ang bagong impormasyong ito? At kaya bang harapin ni Maribel ang huling katotohanan na maaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang nakaraan at sa lalaking minahal niya ng 15 taon? Ang bawat hakbang ni Maribel sa mahaba at madilim na pasilyo ng kulungan ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa amoy ng matapang na disinfectant, isang amoy na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa dulo, naririnig niya ang malakas na tunog ng mga bakal na nagtatama at ang mahihinang usapan ng mga gwardiya na umalingaw-ngaw sa malamig na paligid. Ang tunog na yun ay tila isang babala na ang katotohanang naghihintay sa kanya ay maaaring mas masakit pa kaysa sa lahat ng kataksilang naranasan niya. Nakatayo sa likod ng makapal na salamin si Ricardo. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang kintab ng kanyang buhok, at wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Ang lalaking kaharap ni Maribel ngayon ay isang anino na lamang ng dati niyang asawa, haggard, maputla, at puno ng takot. Nang makita niya si Maribel, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang telepono. "Salamat! Salamat at pumunta ka, Maribel." Ang boses ni Ricardo ay basag, tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. "Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa'yo, pero hindi ako makakatulog sa gabi hanggat hindi ko nasasabi ang totoo. Hindi lang pera ang ninakaw namin sa'yo, Maribel." Huminga ng malalim si Maribel, pinipigilan ang pag-akyat ng emosyon sa kanyang lalamunan. "Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin dahil ito na ang huling beses na makikita mo ako." Yumuko si Ricardo, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa maruming lamesa. "Ang tatay mo, noong pumanaw siya dahil sa atake sa puso 10 taon na, ang nakalilipas, hindi yun aksidente. Noong mga panahong yun, ang pamilya ko, ang lihim na bumibili ng lahat ng shares ng gallery niya. Kami ang nagpadala ng mga pekeng utang na nagpahirap sa kanya. Alam namin na mahina ang puso niya at sinadya naming ipadala ang final foreclosure notice sa mismong gabi ng kanyang kaarawan. Pinanood namin siyang bumagsak para lamang makuha ang lupang kinatatayuan ng mansyon niyo." Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila isang malakas na dagok sa sikmura ni Maribel. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding shock. Ang 15 taon ng kanyang kasal ay hindi lamang pala binuo sa pagtataksil, kundi sa dugo ng kanyang sariling ama. Ang pamilyang itinuring niyang sarili ay ang mga taong pumatay sa kanyang huling kaligayahan. "Patawarin mo ako, Maribel. Pakiusap, kausapin mo si Mateo. Sabihin mo sa kanya na bawasan ang mga kaso laban sa akin at sasabihin ko ang lahat ng iba pang detalye tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng tatay ko noon." Pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tumingin si Maribel ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, nahanap niya ang isang malamig na katahimikan, isang katahimikang nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao na hindi na kayang saktan ng kahit anong katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang pananahimik niya ay ang pinakamabigat na parusang maibibigay niya sa lalaking nasa kabilang panig ng salamin. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagkamali, Ricardo. Ngunit ang ginawa niyo ay hindi pagkakamali. Iyon ay isang masamang balak na binuo niyo sa loob ng maraming taon. Mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
Hahayaan ko ang batas na magbigay sa iyo ng hustisya. At huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita kakalimutan. Dahil tuwing titingnan ko ang mansyon ng tatay ko, maaalala ko kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa bawat pira-pirasong hiningang ninakaw niyo sa kanya. Tumalikod si Maribel at naglakad palabas ng kulungan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapon ng isang mabigat na bagehe na matagal niyang dinala. Paglabas niya sa gate, sinalubong siya ng isang malakas na ihip ng sariwang hangin at ang sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Mateo. Ang mukha nito ay puno ng pag-unawa. "Tapos na ba, Maribel?" tanong ni Mateo. Dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. "Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay, Mateo," sagot ni Maribel. Tiningnan niya ang langit na unti-unting nagiging kulay kahel sa papalubog na araw. Ang ginto ay kailangan talagang dumaan sa pinakamainit na apoy para lumabas ang tunay na kinang. At ngayon, handa na akong kuminang ng mag-isa. Sumakay si Maribel sa sasakyan at hindi na lumingon pa sa likuran. Ang madilim na kabanata ng kanyang buhay ay tuluyan nang natapos at sa harap niya ay isang malawak na kalsada patungo sa isang bagong umaga na siya na ang may hawak ng manibela. Ang sariwang hangin ng umaga ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na puting rosas, ang paboritong bulaklak ng ina ni Maribel na muli niyang itinanim sa hardin ng mansyon. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin ng sigwa ang kanyang tahanan. Ang bahay na minsan ay naging saksi sa pinakamasalimuot na pagtataksil at pighati ngayon ay nagliliwanag, hindi dahil sa marangyang chandelier na gawa sa kristal, kundi dahil sa tahimik na kapayapaan na bumabalot sa bawat sulok nito. Nakatayo si Maribel sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nababakasan ng takot o pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin, isang simbolo ng kanyang malinis na simula. Sa labas ng gate, makikita ang isang maliit ngunit eleganteng karatula, Villa Maribel, a haven of arts and antiquities. Ang lugar na dati itinuturing niyang hawla ay naging isa na sa pinakasikat na gallery ng mga antigong kagamitan at sining sa buong Maynila. Isang patunay ng kanyang kakayahan at husay na hindi na kailanman matatabunan ng anino ng kahit sinong lalaki. Ang balita tungkol sa mga taong minsang nanakit sa kanya ay paminsan-minsan pa ring nakararating sa kanya. Si Ricardo ay nananatili sa loob ng malamig na selda, nag-iisa at inabandona ng mga taong dati niyang pinagyayabang. Si Doña Aurora ay payapang namumuhay sa isang probinsya, inaalagaan ng ilang kamag-anak gamit ang maliit na pondong inilaan ni Maribel. Isang pondong ipinagpatuloy niya hindi bilang utang na loob, kundi bilang tanda ng kanyang malinis na konsensya. Samantala, si Carla ay huling nakita sa isang maliit na bayan, sinusubukang bumuo ng bagong buhay ng walang karangyaan at walang mga kasinungalingang maaari niyang sandalan. Napangiti si Maribel nang marinig ang mahinang pagbusina ng isang sasakyan. Pumasok si Mateo sa driveway. May dalang isang maliit na kahon ng paboritong ensaymada ni Maribel. Sa loob ng 5 taon, si Mateo ang nanatiling pinakamatibay na sandigan niya. Isang kaibigan at kasangga na nagturo sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay dumating sa buhay ng isang babae para manlinlang o manguha. Walang pamimilit, walang pangako ng walang hanggang pag-ibig, kundi isang tahimik at tunay na paggalang. "Tila napakaganda ng umaga mo, Maribel," bati ni Mateo habang umaakyat sa hagdan ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pamilyar na init at pag-unawa. "Napakaganda nga, Mateo," sagot ni Maribel. Dahan-dahang inilalapit ang tasa sa kanyang mga labi. Kada umaga ay isang paalala
na ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap sa mga pangako ng ibang tao, kundi sa kakayahang buuin at mahalin ang sarili. Napatawad na ba niya? Oo, pinatawad niya si Ricardo. Hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang dalhin ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, dahil alam niya na ang mansyong ito ay hindi lamang ari-arian ng kanyang ama, kundi isang monumento ng kanyang tagumpay at ng kanyang kakayahang muling bumangon mula sa abo ng panlilinlang. Sama-sama nilang pinagmasdan ang pagsikat ng araw na nagbigay liwanag sa buong syudad. Ang kwento ni Maribel ay nag-iwan ng isang malinaw at malalim na aral. Ang katapatan at pagiging mabuti ay hindi kailanman naging kahinaan. Maaring abusuhin ito ng iba, maaring gamitin laban sa iyo, ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging nananaig. Ang isang babaeng nasaktan at dinurog ay tulad ng pinakamahal na antigong florera. Kahit magkabasag-basag ito, ang halaga at ganda nito ay mananatili kung matututunan itong buuin muli gamit ang lakas at tapang mula sa sariling pagkatao.